Panayang sa'yo, hingin ang dalangin at pasamo. Ang bayan mo, iba po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ng paghahari sa Huda ni Joaquin na anak ni Hosias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuhod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila. Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka
sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito. Mamawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman. At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi ng walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay. Daming sinungaling na nagpaparatang, ang hangad sa akin, ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit, dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi. Napahiyang lubos sa pagka-usyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon ng iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang panahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, Biyernes ng buwan na ito, ang araw ng ating debosyon sa ating pinakamamahal na pong Jesus Nazareno. Bigyan natin siya ng malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Nakakatuwa ho parang walang nangyaring bagyo talaga. Punong-puno pa rin tayo. Kanina dun sa LRT, dun sa sinakyan ko, narinig ko lang naman. Hindi naman sa chismoso ako. Malakas lang talaga yung boses ng katabi ko. Nag-uusap sila, nagtatalo. Bilisan mo na kasi, ang bagal-bagal mo. First Friday ngayon. Pag tayo nahuli ng misa, sabihin ko sana, huwag ka mag-alala. Andito pa yung magmimisa. Katabi ko sa LRT kanina, galing ka rin, Galing po doon sa amin, sa Assumption, sa may Leverisa. Magpipiesta ho kami ngayong Agosto. Ngayon po ay bagong buwan. Kaya minsan pa, sa pagsisimula ng isang bagong buwan, hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo last month. Siguro talagang kakaiba yung nakaraang buwan. Dahil ho doon sa habagat. Talaga naawa ko doon sa kaibigan ko, nag-text siya. Sabi niya, alam mo Father, mabait naman talaga akong tao. Huwag naman silang magalit sa akin. Ang pangalan niya kasi Karina. Siguro hindi natin makakalimutan yung Hulyo. Ano kayang pwedeng mangyari ngayong Agosto? Kaya mga kapatid, ngayong araw na ito, sama-sama, isipin natin, hangarin natin, higit sa lahat, ipanalangin natin. Mas magiging maayos, mas magiging mabuti, mas magiging mabunga naman ang buwan na ito. Amen? I-claim natin. Sabi nga nila ngayon, i-manifest natin na ngayong buwan ay magiging mas mabuti at pinagpala para sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin sa katabi, God bless you. Ako, sana naman. Naniniwala ba kayo? Kayo ay mas pagpapalain. Kayo ay gagaling. Kayo ay tatanggap ng mga blessing. Kayo ay babayaran na sa kanilang mga utang sa inyo. Aba, napataas pa yung kamay talaga. Mukhang ang daming may utang sa kanya. Pero kahit na ikiniklaim natin yan, mga kapatid, kahit kiniklaim natin yan, dapat maghanda rin tayo. Dapat maging handa tayo na pwede pa rin may dumating na bagong bagyo. Na pwede pa rin may dumating na bagong pagsubok sa buhay natin. Mga bagay, mga pangyayari, mga tao na pwedeng sumubok sa talino mo, sa kakayahan mo, sa kabutihan mo, at susubok sa pananampalataya mo. At alam niyo mga kapatid, kapag may dumarating na pagsubok sa buhay natin, kapag may mga buwisit na dumarating sa buhay natin, bilang tao, ang madalas nating sinasagot, wala akong pakialam. Kapag may dumarating na mga bagay, mga problema, mga tao na nagpapahirap sa iyo, na hindi maganda ang binibigay sa iyo, anong sinasabi natin? Ay naku, mong pansinin, wala akong pakialam. Pero mga kapatid, hindi lang tayo tao, Kristiyano, deboto. At bilang Kristiyano, bilang deboto, ito dapat ang sabihin mo. Hindi wala akong pakialam. Ang sabihin mo at patunayan mo, higit ako dyan. Higit pa ako sa maling iniisip mo tungkol sa akin. Amen? Higit pa ako sa masasamang sinasabi mo tungkol sa akin. Amen? This month, you prove to them that you are more than and you are better than what they say. That you are better than what they think of you.
If nung nakaraang buwan, marami silang sinabi, marami silang inisip, marami silang ginawang hindi maganda, hindi totoo, hindi tama tungkol sa'yo. Ngayong bagong buwan, patunayan mo, mas mabuti ka sa iniisip at sinasabi nila. At alam mo ninyo mga kapatid, kahit sa lumang tipan, huwag kayong mag-alala. Akala mo naman ikaw lang nakakaranas niyan. Huwag ka kaagad-agad na sumusuko. Huwag ka kaagad-agad na pumapatol. Hindi lang naman ikaw ang nakakaranas niyan. Tignan natin ang lumang tipan. Yung mga pinili, tinawag ng Panginoon para magpahayag ng salita ng Diyos, nakaranas din yan. Kagaya ni Jeremias sa ating unang pagbasa ngayon. Hindi siya kagad pinaniwalaan. Hindi siya kagad tinanggap ng mga taong pinagpapahayagan niya, ng mga taong kinausap niya. Pero hindi siya sumuko. Hindi siya umayaw. Pero alam niyo, meron akong gustong tignan din natin. Bago tayo tumingin ng tumingin, bago natin isisi sa ibang tao, yung mga kalungkutan natin at paghihirap natin, kasi Father, ang dami nilang sinasabi tungkol sa akin, kasi Father, tinatakot nila ako, kasi Father, may ginagawa silang hindi tama sa akin. Alam nyo, tama na muna. Anong nangyari kay Jeremias? Nung una siyang tinawag ng Panginoon, anong sabi niya? Napakabata ko pa para gawin yan. Minsan, hindi naman ibang tao Ikaw rin ang unang nagdududa sa sarili mo. Ikaw ang unang hindi naniniwala sa sarili mo. Sana tayo rin, kahit may nakikita, kahit na may alam kang kakulangan sa'yo, obvious naman Huwag mo na masyadong ipangalandakan. Alam na ng ibang tao ang kakulangan mo rin, ang limitasyon mo. Pero kahit na alam mong may kulang sa'yo, may mahina sa'yo, huwag mo masyadong minamaliit ang sarili mo. Huwag mo masyadong tinatakot ang sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo. Ayusin mo yung sarili mo. Meron ka rin. Kaya mo rin. Hindi ko alam kung natatandaan ho ninyo, nung ako ay nagpunta sa UAE last year, nagbigay ako ng recollection sa mga Pilipino, sa mga OFW, sa Abu Dhabi. Isang araw, pinasyal nila ako, may break time din naman, may day off din naman ako. Pinasyal nila ako. Doon sa pinuntahan namin, napakaganda. May nakalagay, POD only. POD. Sabi ko doon sa Pinoy na nagpasyal, ano yung POD? Father, parang sa atin, PWD yan. PWD. Ano po sa atin yung PWD? Persons with disability. Sabi ko, ano yan? Ano ibig sabihin ng POD? Sa atin, persons with disability, ang tawag sa kanila. Pero dito, ang tawag sa kanila, POD. People of Determination. People of determination. Hindi sila itinuturing, tinitignan, tinatawag na mga taong may kakulangan, kundi mga taong may kakayahan. Sana tayo rin. At araw-araw, bago ang ibang tao, ikaw muna. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin, kahit ang Panginoon natin, hindi siya nakalagpas, hindi siya nakaiwas, pero nakaligtas siya sa mga taong bias, hindi patas. At kahit nung panahon ng Panginoon, marami ng mga taong bias, hindi patas. Kaya nang umuwi si Kristo sa kanilang bayan, nakita ng kanyang mga kababayan, ang dami niyang nagagawang maganda. Ang dami niyang naituturong maganda. Gumagawa siya ng mga dakilang bagay. Anong sabi ng mga kapitbahay? Sino ba yan? Hindi ba yan ay ating kapitbahay lang? Anak yan lang ng karpintero. Isa lang yan dito sa atin. Hindi nila matanggap
Kasi ang ginawa nila, kinahon nila si Jesus. Ito ka lang dapat. Ganito ka lang dapat. At mga kapatid, hindi ko alam kung kailan mo huling naranasan yan, ang ikahon ka ng iba. Kaya kaway-kaway sa mga kasama, sa mga kakilala nating bias. Hindi patas. Anong naiisip mo at nararamdaman mo? Pero, total naman, usong-uso yung salamin-salamin. Siguro maganda nga, tanungin mo rin ang sarili mo. Baka naman tingin ka ng tingin sa iba, kasama ka na pala nila. Bias ka na rin. Hindi ka na rin patas. So kailan ka huling naging bias sa pamilya mo? Sino ang huling nakaranas ng hindi mo pagiging patas? Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa pagsisimula ng bagong buwan na ito, dalawang bagay ang hilingin natin. Una, Panginoon, bigyan mo ko ng kababaang loob na aminin at ihingi ng kapatawaran ang hindi ko pagiging patas. Sa mga pagkakataon na nahusgahan ko ang iba dahil lang sa kanilang itsura, dahil lang sa kanilang suot, dahil lang sa kanilang kulay, dahil lang sa kanilang pinagmulan. Sorry Lord, kung naging bias. At pangalawa, sa pagsisimula ng bagong buwan, katulad ni Jeremias, huwag kang matakot, lakasan mo ang loob mo. Hindi man araw-araw, lahat ay naniniwala at tumatanggap sa iyo. Araw-araw, patunayan mo na mali ang iniisip at sinasabi nila sa pamamagitan ng mabuting ugali mo. Araw-araw, tinitignan tayo ng Panginoon ng walang labis, walang kulang, dahil lagi siyang patas. At araw-araw, huwag mong kalilimutan, higit sa kanino man, ang tingin at turing ng Diyos sa iyo ay hindi ayon sa iyong kakulangan, kundi sa marami mong kakayahan. Huwag bias, sikapin nating maging patas. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalaala sa atin
na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon naming magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Upo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, 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 Panginoong
mga hukbo na ulo ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, sa pinagkalang na malinito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ng panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpamatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibahin dulot sa tukso, at yanyan mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami, Adyas, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, mas naniniwala ang Diyos na kaya mo pa rin magbago at maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gitnang kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Huwag nating kalilimutan ang paalala at pabaon ni Kristo, sikaping maging patas, huwag bias. At araw-araw, mabuhay tayo ng may kakayahan, huwag laging nakatingin sa kakulangan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya,
ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.